Kaugnay pa rin ng bagyong Basyang, makakausap po natin ang Pag-asa weather forecaster John Manalo. Sir John, magandang hapon po. Lourdes de Vera po at si Denise. Magandang hapon din po, Sir Lourdes de Vera at saka si Ma'am Denise. At good news po, no? Kasi mas humina pa itong si bagyong Basyang from tropical storm to tropical depression. At pangalawang beses na po ito na naglandfall kaninang 11 a.m. dito sa Bohol. At yung unang landfall niya ay sa Surigao del Sur. Sa kasalukuyan, ito ay nasa vicinity ng Villar, Bohol at may taglay na lakas ng hangin malapit sa sentro na umabot ng 55 kilometers per hour at pagbugso na umabot ng 75 kilometers per hour. Ito ay kumikilos generally pa northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Nakataas pa rin sa signal number 1 yung mga babanggitin natin na mga probinsya. Southern portion ng Occidental Mindoro, southern portion ng Oriental Mindoro, Romblon, northern portion ng Palawan, kasama dito yung Cuyo, Cagayan Silio at Calamian Islands, and southern portion ng Masbate. Sa Visayas, signal number 1, itong southern portion ng Eastern Samar, ganun din sa southern portion ng Samar, Guimaras, Iloilo, Capiz, Antique, kasama ang Caluya Islands, Aklan, Biliran, Bohol, Cebu, Negros Occidental, Negros Oriental, Leyte, Southern Leyte at Siquijor. Sa Mindanao, signal number 1 dito sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Camiguin at Zamboanga del Norte. Yan po yung mga nakataas sa signal number 1 and wala na pong signal number 2 dahil lumina na po ito. At ang good news din po ay mas mababa na yung magiging epekto nitong si bagyong Basyang in both in terms of winds at rainfall. At yan po yung ating update mula sa DOST Pag-asa. Okay, wala tanong lang. Nag-interact ho ba itong si Basyang sa amihan at sa shear line o anumang may kondisyon ngayon ng meron ang ating panahon? Yes po, no? Malaki po yung contribution nitong northeast monsoon or amihan sa paghina nitong si bagyong Basyang. At yun din po, yung tinatawag natin na cool and dry air intrusion, kapag pumasok po yung tuyong hangin dito sa bagyo, ay mapipigilan yung paglakas pa nito. Kaya ito po yung tumulong din para mas sumina ito ng mas mabilisan. Actually, yung forecast natin, posible pa umabot ng hanggang Sunday yung epekto nitong si Basyang. Pero ngayon po ay posible na as early as tomorrow ng tanghali or hapon ay magiging low pressure area na lamang po itong si Basyang. Kasi dahil malamig. Dahil malamig, medyo nabawasan siya. Ganun ba yun, Sir John? Opo, isa po yun na factor kapag ang warm core po kasi dapat dun sa gitna ng bagyo. Pero ang negative naman din po dito, yung shear line naman, may mga kaulapan po na dala yung shear line, ay posibleng mag-contribute naman doon sa dami ng ulap na associated dito kay bagyong Basyang. So good news na humina na talaga siya, magiging mahina na rin yung interaction ng shear line at saka itong bagyo. I was gonna ask pa naman, Sir Dan, wala na bang chance na mag-intensify ulit yan? Because, di ba they always say na kapag dumadaan daw dyan sa may yung path ng Visayas area, parang nagpipick up pa daw. Will it or can it still intensify into a tropical storm? Posible pa ba yun? Sa nakikita po natin na analysis at ganoon din yung iba pang atmospheric systems tulad ng binanggit po dun sa question ni Sir Lord, no, ay hindi na natin nakikita na ito ay mag-i-intensify pa dahil sa malamig na hangin at dry air. At ganoon din naman yung tulak ng amihan ay tumutulong para hindi na ito mas lumakas pa. Sir John, alam natin na for the longest time nasanay ang mga Pinoy na tumitingin lang tayo sa wind warning signals, ano? Pero ang 200 millimeter of rain in a span of, let's say, 3 hours na tuloy-tuloy, sir, mapaminsala po ito. At, tama, parang red rainfall warning na ang katapat nito, sir. Tama ho ba? Opo, tama po yun. Pero yung range po natin na at least 200 millimeters, ito po yung nasa weather advisory natin. At accumulated po ito for the next 24 hours. Halimbawa, sa loob ng 24 hours, ito yung total amount of rainfall. At yung sa heavy rainfall warning naman po natin, ay kapag greater than 30 millimeters in a span of hour or hanggang 3 hours, mas ito yung heavy rainfall warning din po natin. Ito yung nagte-text sa atin from NDRRMC sa mga cellphone natin na mag-warning. So yun po ay mas maiksing time period. Sir Dan, may mga paalala po ba dun sa mga kapatid natin na nakatira sa tabing dagat? May mga warning po ba sa ganyan? Opo, meron po tayong storm surge warning na kaka-lift lang po. Ibig sabihin ng lift natin ay ibinaba na natin yung warning natin sa storm surge.
ito pong storm surge, ito yung hampas ng alon na tatama sa mga dalampasigan natin. At tinatawag din po natin ito na daluyong. At yung gale warning naman natin, ito yung kapag pumalaot po tayo, yung taas ng alon na may encounter kapag, halimbawa, nangisda or naglayag yung mga kababayan natin. At lifted na rin po ito. Pero, mag-ingat pa rin po kung papalaot tayo kasi hanggang 4 meters pa rin yung pinakamataas na alon na pwede nating ma-encounter. Isipin mo, Roro vessel, ano? Walang kahit anumang weather na problema, pero matataas yung alon dahil sa amihan at Kaya ingat pa rin po. Ingat pa rin. So mga maliliit na mga seacraft po ay binibigyan po ng abiso na umaari po ay huwag muna maglayag. Sir, dyan malapad pala. Gaano kalapad po ang diameter nito, sir? Well, yung diameter po nitong si Bashang dahil sa paghina niya ay hanggang 330 kilometers na lamang po mula sa sentro. Alright. May tanong ka ba pa kay Sir John? Maraming salamat sa inyong panahon, Sir John Manalo, ang ating Pag-asa weather forecaster.